Sa isang baryo na matagal nang nababalot ng katahimikan at dasal, may isang gabi na bumago sa lahat. Isang batang sanggol ang itinakas mula sa madidilim na kamay ng mga nilalang na matagal nang pinaniniwalaang alamat lamang ang mga aswang. Walang may alam kung bakit ang sanggol ang pinili o kung bakit handang isakripisyo ng mga nilalang ang lahat para lang makuha siya muli. Pero isang bagay ang malinaw, ang batang ito ay hindi ordinaryo. Habang siya'y lumalaki, unti-unti ring lumalabas ang mga sikreto ng kanyang pagkatao, na siya pala ang sentro ng isang matandang propesya, na siyang magdadala ng liwanag o tuluyang magbubukas ng lagusan ng kadiliman. Ito ang kwento ng isang sanggol na naging tanglaw ng buong baryo, isang kwentong puno ng hiwaga, takot, kabayanihan at ng mabigat na tanong, kaya mo bang yakapin ang dilim, para lang mailigtas ang iba? Sa isang liblib na bayan, sa tabi ng mga bundok, nakatago ang isang baryo na tahimik at tila ligtas mula sa mga sakuna ng mundo. Madalas, hindi ramdam ng mga tao sa lugar ang daloy ng panahon, dahil ang kanilang buhay ay umiikot lamang sa pang-araw-araw na gawain ng pagtatanim, paghahayupan, at pagtulong sa isa't isa. Ang mga kabahayan ay yari sa kahoy at nipahot, nakalagay sa malawak na kalikasan, kung saan ang hangin ay malamig at sariwa. Isang pamilya, na bagong dating sa baryo, ang dumating sa lugar na ito. Sila ay mga migrante mula sa lungsod, naghahanap ng mas tahimik at mas payapang buhay. Si Alejandro at ang kanyang asawa na si Maria, kasama ang kanilang sanggol na si Nino, ay nagdesisyon na magtayo ng kanilang bagong tahanan sa baryo. Ang mga matatandang residente ng baryo ay nagbigay ng mainit na pagtanggap sa bagong pamilya, ngunit may mga kwento sila na hindi agad ibinubukas sa mga banyagang dumadating sa lugar. Ang mga kwentong iyon ay tungkol sa mga aswang, isang nilalang na sinasabing may kakayahang mag-anyong tao, pero may likas na masamang layunin. Sabi nila, ang mga aswang ay nagtatago sa dilim ng gabi at sila'y may mahihiwagang kapangyarihan na nakakakita at nakakarinig ng lahat ng bagay. Si Maria, na may kabuntot na takot mula sa mga kwento ng kanyang lola, ay hindi nakalimot sa mga babala ng kanyang mga magulang tungkol sa mga aswang. Bagamat iniiwasan niyang pag-usapan ito, hindi rin niya maiwasang mag-alala, lalo na't bago lamang sila sa baryo at wala pa silang alam sa tunay na kalagayan ng lugar. Si Alejandro, sa kabila ng pagiging praktikal at may tiwala sa siyensya, ay nagsimula ring makaramdam ng kakaibang presensya sa kanilang paligid. Sa mga unang linggo ng kanilang paninirahan, nagsimula silang maranasan ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Isang gabi, habang si Maria ay naglalakad sa bakuran upang maghugas ng mga damit, may narinig siyang mga kaluskos sa madilim na kagubatan malapit sa kanilang bahay. Marami sa mga residente ng baryo ang nagsasabi na ang aswang ay lumalabas lamang sa gabi, at sila ay may kakayahang magbago ng anyo, kaya't mahirap silang makilala. Iniisip ni Maria na baka ito ay isang hayop lamang, ngunit nang magkasunod na mga gabi, naririnig niya ito muli. Isang gabi, habang si Alejandro ay nag-inspeksyon ng kanilang mga tanim sa likod bahay, nakaramdam siya ng malamig na hangin na dumaan mula sa kagubatan. Hindi siya sigurado kung anong dahilan, ngunit napansin niyang nawawala ang ilan sa mga alaga nilang manok. Ang mga hayop na ito ay natagpuang wala sa kanilang kulungan, at ang ilan sa mga ito ay tila may mga sugat na hindi maipaliwanag. May mga pagdududa si Alejandro, pero pinili niyang hindi mag-alala. Ngunit ang takot ng kanyang asawa ay nagsimulang lumaganap sa kanilang mga puso. Sa isang pag-uusap ng mga matandang residente ng baryo, nalaman ni Alejandro at Maria na ang mga aswang ay may iba't ibang uri at maaaring magbago ng anyo. Ang iba sa kanila ay nagpapakita ng anyo ng isang kaakit-akit na tao upang magtago ng kanilang masamang layunin.
Ang mga aswang ay may kakayahang maglakbay sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng kanilang mundo, isang kaharian ng kadiliman at takot. Sa bawat kwento na naririnig ni Maria, naramdaman niyang ang kanyang takot ay tila nagsisimulang maging totoo. Habang tumatagal ang mga araw, ang takot ay naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Si Alejandro ay nagsimula ring makaramdam ng kakaibang pag-aalinlangan. Isang hapon, nang siya ay nagtatanim sa kanilang maliit na hardin, napansin niyang may mga malalaking alon sa hangin, at para bang may isang uri ng presensya na nagmamasid sa kanya. Bagamat hindi niya ito kayang ipaliwanag, ang mga alinggaw ng baryo tungkol sa mga aswang ay nagiging mas matindi at malupit. Isang gabi, habang natutulog si Maria at Alejandro, nagising sila sa isang kakaibang tunog mula sa kanilang harapbahay. Parang may mga nilalang na naglalakad, at ang tunog ay tila kakatwa, hindi magkapareho ng lakas, parang may mga nilalang na lumilipad at may mga paang humahapil. Nang bumangon si Alejandro, napansin niyang may kakaibang anino sa likod ng kanilang bahay. Ang mga mata ng asawa niyang si Maria ay puno ng takot, at naramdaman nilang may hindi magandang mangyayari. Habang tinatanaw ni Alejandro ang madilim na kagubatan, napansin niyang may mga mata na kumikislap sa dilim. Naisip niya na ito ay mga hayop, pero ang mga mata ay mas maliwanag kaysa sa mga hayop na siya ay pamilyar. Nagdesisyon silang lumapit sa mga matatandang residente upang alamin kung may dapat silang gawin, ngunit tinangka nilang magtago ng kanilang nararamdaman upang hindi magdulot ng takot sa buong baryo. Ngunit may isang matandang mang-ugali ng mga aswang, si Lola Pilar, na nagbigay ng babala sa kanila. Sabi niya, ang mga aswang ay hindi mawawala hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang ninanais. Dito nagsimula ang tunay na takot ni Maria. Hindi lang ito isang kwento. Ito ay buhay at totoong nangyayari sa kanilang baryo. Habang patuloy ang buhay ng pamilya ni Alejandro at Maria sa baryo, ang mga kwento ng mga aswang ay hindi na lamang kwento, kundi nagsimula ng maging isang tunay na banta sa kanilang kaligtasan. Habang nagsisimula ang gabi, naririnig nila ang mga usapan sa mga kanto ng baryo. Ang mga matatandang tao ay nagkukwento tungkol sa mga aswang at ang kanilang mga nakakatakot na kakayahan. Si Lola Pilar, ang matandang mang-ugali ng aswang, ay nagsimula ng magbigay ng mga paalala sa mga residente ng baryo. Huwag na huwag kayong magpapakita ng kahinaan, anya. Ang mga aswang ay matalino at alam nila kung sino ang madaling takutin. Ayon sa kanya, ang mga aswang ay hindi lamang nagiging tao sa gabi, kundi sila ay nakakasagap ng takot sa mga kaluluwa ng tao. Mahalaga, anya, ang pagpapakita ng lakas at hindi pagpapakita ng kahinaan. Ngunit si Alejandro at Maria, sa kabila ng lahat ng babala, ay nagsimula ng mag-isip kung may katotohanan nga ba ang mga kwentong iyon. Kung ang mga aswang ay talagang naroroon, paano nila mapoprotektahan ang kanilang sanggol? Hindi nila ito alam, ngunit nagpasya silang maging maingat at maghanap ng mga paraan upang maprotektahan ang kanilang pamilya. Ang isang linggo ay lumipas nang hindi nila naramdaman ang anumang kakaibang pangyayari. Ngunit sa isang hapon, habang si Alejandro ay nag-ikot sa paligid ng kanilang bakuran, napansin niyang nawawala ang ilan sa kanilang mga alaga. Ang mga manok na karaniwang matatagpuan sa kanilang kulungan ay tila hindi na nila makita. Nang hanapin nila ito, natagpuan nilang wala ni isa sa mga ito. Ang mga residente ng baryo ay nagsimulang magbulong-bulungan. May mga aswang sa paligid, ang sabi ng ilan. Nawawala na naman ang mga hayop ng mga tao sa baryo. Isang malinaw na palatandaan ng panganib ang pagkawala ng mga alaga, at ito ay isang bagay na hindi nila pwedeng baliwalain. Habang patuloy ang mga usapan sa baryo,
si Maria at Alejandro ay nagdesisyon na ipagbigay alam ito kay Lola Pilar. Ano ang ibig sabihin nito, Lola? Tanong ni Alejandro. Pwedeng bang may aswang na ang umatake? Ngumiti si Lola Pilar ng may kahulugan. Hindi lamang mga hayop ang kinukuha ng mga aswang, anya. Kaya mag-ingat kayo. Baka hindi lang mga manok o kambing ang gusto nila. Kayo ay maaaring maging susunod na target. Sa mga salitang iyon, nagkaroon ng malalim na takot sa puso ni Maria at Alejandro. Higit pa sa mga hayop, ang kanilang pamilya ay tila naging biktima na rin ng mga aswang. Isang gabi, habang ang buong baryo ay natutulog, si Maria ay nagising ng maaga upang maghanda ng almusal. Nais niyang magluto ng simpleng pagkain, ngunit habang siya ay naglalakad sa paligid ng kanilang bahay, napansin niyang ang mga puno ng mangga at ibang mga halaman sa paligid ay nagbago. Ang kanilang mga dahon ay tila nalanta at naging kulay dilaw, isang tanda na may kakaibang presensya na umabot sa kanilang kapaligiran. Hindi normal ito, naisip ni Maria, kaya't nagdesisyon siyang bumangon at magsabi kay Alejandro. Pati ang mga puno parang hindi nabuo. Parang may sumisira ng lahat. Ngunit nang marating ni Alejandro ang mga halaman, napansin niyang may mga kakaibang marka sa lupa. May mga malalalim na yapak na hindi nila maipaliwanag, at may mga itim na usok na nagmumula sa likuran ng kanilang bahay. Maria, mukhang may nangyaring hindi maganda, sabi ni Alejandro, na nagsimula ng magduda kung may kinalaman ba ang mga aswang dito. Ngunit kahit napuno ng takot si Maria, nagpasya silang magsimula ng paghahanap sa gabi, na may pag-ingat na may nangyayaring hindi maganda sa baryo. Hindi na nagtagal, ang baryo ay nagsimulang makaranas ng seryosong mga insidente. Ang mga tao sa baryo ay nagsimula ng magsabi ng mga nakakatakot na kwento, mga alaga nilang hayop na nawawala, mga bata na nagkakasakit ng walang dahilan, at mga dilim na parang sumisipsip ng buhay. Tila ba ang mga aswang ay nagsimula ng magtago sa dilim, at mas malupit pa sa lahat ng huling pag-atake ng mga hayop, isang sanggol na wala ni isang bakas. Isang gabi, si Maria ay gumising mula sa kanyang pagkakahimbing sa malamlam na gabi. Ang kanyang pandinig ay nakatuon sa mga kaluskos mula sa bintana. Napansin niyang may mga mata na kumikislap mula sa dilim. Isa itong senyales na malapit na ang mga aswang, at ang kanilang target ay ang sanggol na si Nino. Ang pangyayaring ito ay nagbigay sa kanila ng isang malinaw na babala na ang kanilang pamilya ay hindi ligtas mula sa mga nilalang na ito. Sa kabila ng kanilang takot, nagsimula silang magplano kung paano nila ipagtatanggol ang kanilang sanggol laban sa banta ng mga aswang. Isang gabi, habang ang ulan ay marahang bumubuhos at ang hangin ay malamig sa balat, nakatulog si Alejandro at Maria sa tabi ng kanilang sanggol na si Nino. Mahimbing ang tulog ng mag-anak, ngunit sa gitna ng katahimikan, may marahang pagkaluskos sa bubungan. Sa unay parang dagang tumatakbo, pero unti-unti itong lumalakas. Bumilis ang tibok ng dibdib ni Maria, tila kinukutuban na siya. Biglang bumukas ang ilaw sa kanilang silid, ngunit wala silang nakita. Nang dumungaw si Alejandro sa bintana, nakita niya ang isang anino na tila dumaan sa likod ng bahay, isang anino na masyadong mabilis, halos hindi mo masundan. Paglabas niya, wala ni anong bakas, pero ang mga mata niya ay tila hindi makapaniwala sa nakita, isang aninong may pakpak, na tumalon mula sa bubong at biglang naglaho sa dilim. Bumalik siya sa loob at doon niya nakita si Maria, yakap-yakap ang sanggol, nanginginig sa takot. Narinig mo rin ba? Parang may gustong pumasok, nanginginig ang tinig ni Maria. Hindi ito hayop, Maria. May kakaiba, sagot ni Alejandro. Dito nagsimula ang matinding takot.
Hindi na sila basta nakakaramdam ng panganib, ngayon ay sigurado na silang may nilalang na sumusubok sa kanilang sanggol. Kinabukasan, agad silang lumapit kay Lola Pilar. Nang marinig ng matanda ang mga kwento, agad siyang kumuha ng mga gamit, bawang, asin, langis ng niyog na may orasyon, at isang maliit na anting-anting na may nakaukit na sinaunang salita. Kailangan nating protektahan ang sanggol. Ang mga aswang ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila, sabi ni Lola Pilar. Itinuro niya ang ilang ritual, paglalagay ng asin sa bintana, pagsabit ng bawang sa pinto, at pagdarasal ng orasyon tuwing alas 12 ng hating gabi. Ginawa ng mag-asawa ang lahat, kahit pamahirap para sa kanila ang maniwala sa mga ganitong pamahiin noon. Habang ginagawa ang lahat ng ito, si Nino ay tila nagiging mas mapanatag. Ngunit sa gabi, kahit nakapaligid ang mga proteksyon, ramdam nila ang presensya ng mga mata sa dilim, tila nanonood, nagmamasid, naghihintay ng tamang oras. Isang gabi, si Maria ay nagkaroon ng panaginip. Nasa isang kagubatan siya, madilim, malamig at tahimik. Sa gitna ng mga puno, may isang nilalang na puti ang balat, mahaba ang buhok, at may pulang mga mata. Bitbit nito si Nino, at dahan-dahang lumalapit sa isang altar na gawa sa buto at balat ng hayop. Paglapit ni Maria, hindi siya makasigaw. Para siyang nakagapos. Ang nilalang ay tumingin sa kanya at nagsalita ng mahina, ngunit klaro, ito ang sanggol na magbibigay liwanag sa mundo. Kailangan naming alisin siya bago pa man dumating ang kanyang lakas. Bigla siyang nagising, pawis na pawis at hingal na hingal. Napayakap siya kay Nino na mahimbing pa ring natutulog. Alejandro, nakita ko siya. Ang aswang gusto talaga si Nino. Hindi lang dahil siya ay bata. May dahilan, may kakaiba sa ating anak, nanginginig niyang bulong. Kinabukasan, isang albularyo mula sa kabilang baryo ang dinala ni Lola Pilar. Siya si Mang Igme, isang matandang lalaki na halos 100 taon na raw ang edad. Ayon sa kanya, si Nino ay may liwanag sa kaluluwa, isang bihirang biyaya. Ang mga nilalang ng kadiliman ay naakit sa ganitong uri ng bata dahil sila ay panira sa kasamaan. Nararamdaman nila ang liwanag ng bata. At kung hindi siya mapoprotektahan, maaaring gamitin ang sanggol sa ritual upang magdagdag ng kapangyarihan sa kanilang lahi, paliwanag ni Mang Igme. Ipinaliwanag rin niya na ang mga aswang sa baryong ito ay hindi ordinaryo, sila ay bahagi ng isang matandang kulto na pinaniniwala ang ubos na sa kasaysayan. At ang baryong ito ang pinili nilang taguan upang muling magparami at lumakas. Muli, isang gabi, mas malakas na ulan, mas madilim na langit, at walang buwan. Ramdam nila ang kabigatan ng hangin. Alas 12 ng gabi, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Nawala ang kuryente. Ang buong baryo ay nabalot ng katahimikan. Biglang umiyak si Nino, napakalakas at tila puno ng takot. Si Maria ay agad na bumangon at pinaypayan ng langis na may orasyon ang katawan ng bata. Sa labas ng bahay, narinig nila ang mga yapak, hindi isang tao, kundi tila grupo ng mga nilalang na dumadaluhong. Dumating na sila, sigaw ni Alejandro. Kinuha niya ang sibat na ibinigay ng albularyo, habang si Maria ay patuloy na nagdadasal. Biglang may tumalon mula sa bubong, isang nilalang na may malalaking pakpak, matatalas ang kuko, at malaahas ang dila. Ngunit bago pa ito makalapit, tila nabangga ito ng hindi nakikitang pader. Napaatras ito, nagalit at sumigaw ng matinis. Elri, nagbantay, sigaw ng aswang, bago ito naglaho sa dilim. Nagpatuloy ang magdamag sa pananabik at takot. Ngunit hindi sila natalo. Sa tulong ng mga ritual, anting-anting at dasal, napigilan nila ang aswang na kunin si Nino.
Ngunit malinaw sa kanilang lahat, hindi pa tapos ang laban. Ito'y simula pa lamang. At alam nila, darating ang panahon na magtatagumpay ang mga ito kung sila'y hindi kikilos. Kaya nagsimula na ang tunay na misyon, iligtas ang sanggol at alamin ang buong katotohanan sa likod ng mga aswang ng baryo. Matapos ang kababalaghan noong gabi, nagpasya sina Alejandro at Maria na hindi na sila pwedeng umasa na lamang sa dasal at pamahiin. Kailangan nilang maintindihan kung ano ang pinagmumulan ng lahat ng ito, at kung bakit ang kanilang anak ang pinuntirya ng mga aswang. Isang araw, habang tumutulong sila kay Lola Pilar maglinis ng lumang imbakan sa likod ng simbahan ng baryo, nakakita sila ng isang makapal na aklat, balot ng alikabok at amag. Agad na kinilabutan si Maria nang hawakan ito, ang balat ay tila gawa sa hayop, at ang tinta ng mga salita ay parang hindi ordinaryong tinta. Sa loob, naroon ang mga simbolo, orasyon, at kwento tungkol sa kasaysayan ng mga aswang, mga bagay na hindi kailanman itinuturo sa paaralan. Ayon sa aklat, may matandang kasunduan sa baryo, isang sumpa na itinanim noon pang panahon ng mga Kastila, kung saan ang ilang pamilya sa baryo ay nakipagkasundo sa mga nilalang ng dilim kapalit ng kapangyarihan at kaligtasan mula sa kolonyal na pananakop. Sa kasamaang palad, ang mga nilalang na ito ay hindi umaalis sa simpleng kasunduan. Humihingi sila ng kapalit. Dugo, bata, kaluluwa. Ang mga pamilya na lumaban sa kasunduang ito ay itinuring na banal, tagapagdala ng liwanag. Isa sa mga lahing iyon, ayon sa tala, ay nagmula sa linya ni Damaso, isang albularyo at pari na nagsanib ng dasal at orasyon upang sugpuin ang kasamaan. Si Damaso ay pinatay, ngunit bago siya mamatay, isinumpa niya na ang kanyang dugo ay magdadala ng bagong tagapagtanggol laban sa dilim. Napatingin si Maria kay Alejandro. Sinino baka siya ang tagapagmana? Dahil sa pagdududa, sinimulan ni Alejandro ang pagtingin sa mga talaan ng baryo. Nagtungo siya sa bahay ng dating kapitan at humingi ng permiso na buksan ang lumang libro ng mga pamilya sa baryo. Doon niya nadiskubre ang mga hindi karaniwang apelyido na kilala sa kasaysayan ng mga aswang, mga pangalan na ngayon ay tila wala na, pero may ilang natitira. Laking gulat ni Alejandro nang mabasa ang apelyido ni Maria sa isa sa mga banal na lahi. Tila ba si Maria pala ang may direktang koneksyon kay Damaso? Hindi niya ito alam dahil lumaki si Maria sa lungsod, at ang kanyang lola lamang ang minsang nagsalita ng mga kwento ukol sa kanilang misyon. Ang dugo ni Nino ay pinagpala, ani Alejandro sa kanyang sarili. At yon din ang dahilan kung bakit siya ang nais ng mga aswang. Habang sinisikap nilang alamin ang katotohanan, unti-unti ring lumalabas ang tunay na kulay ng ilang residente sa baryo. May mga taong biglang umiwas sa kanila. May mga hindi na bumabati. Ang ilan sa mga dati kaibigan ay tila nagiging malamig. Isang gabi, habang pauwi si Alejandro mula sa kapitan ng barangay, may isang matandang lalaki na lumapit sa kanya. Mahina at halos pabulong ang kanyang boses. Hindi mo sila dapat alamin habang may panahon pa, umalis na kayo. Bakit po? Tanong ni Alejandro. Dahil ang ilan sa mga taong pinakakatiwalaan nyo ay hindi tao. Bigla siyang nilamig. Ang matandang iyon ay si Mang Simeon, isa sa mga naunang nanirahan sa baryo. Kinabukasan, natagpo ang patay si Mang Simeon sa tabi ng ilog, tila nalunod, pero may mga bakas ng sugat na animoy matatalas na kuko. Dito na nila napagtanto ni Maria na may mga aswang na naninirahan sa baryo bilang ordinaryong tao. At malamang ay isa sa kanila ay kapitbahay lang. Sa gabing iyon, sinubukan ni Alejandro na bantayan ang paligid ng bahay mula sa bubungan.
May dalang pana na may langis ng nyog, sibat na may bawang, at anting-anting salig. Sa kalaliman ng gabi, nakita niyang may 3 tao na papalapit mula sa kabubatan, tila mga normal na residente. Ngunit habang papalapit, nakita niyang ang anino ng mga ito ay hindi sumasabay sa kanilang kilos. Ang isa sa kanila ay tila lumulutang sa lupa. At nang lumampas sila sa liwanag ng ilaw sa kalsada, nakita ni Alejandro ang kanilang tunay na anyo, mapuputla, mahahaba ang dila, at may mapupulang mata. Agad siyang bumalik sa loob at niyakap ang kanyang mag-ina. Hindi na ito tungkol sa takot. Laban na ito ng buhay at kamatayan, bulong niya kay Maria. Pagpapasya, laban o alis? Sa mga sumunod na araw, pinagdesisyonan ng mag-asawa kung sila ay aalis na lamang o lalaban. Ngunit napagtanto nila, kahit saan pa sila tumakas, susundan sila ng mga aswang. Hanggat buhay si Nino, at hindi siya protektado, laging may panganib. Kaya't gumawa sila ng plano, alamin ang pinuno ng mga aswang sa baryo, at putulin ang ugat ng kasamaan. Ngunit bago nila ito maisakatuparan, may isa pang pagsubok ang darating. At dito magsisimula ang kanilang pinakamapangahas na hakbang. Nagising si Maria sa amoy ng mainit na kape at ang tunog ng mga ibon sa labas. Akala niya'y isa na namang araw ng pagbangon at paglaban, pero sa isang iglap, naglaho ang katahimikan. Nino, bulong niya habang hinihimas ang kama. Wala ang sanggol. Akala niya ay nasa braso ni Alejandro, pero wala rin ito. Biglang sumikip ang dibdib niya. Nino, sigaw niya, patakbo palabas ng kwarto. Hinanap niya sa duyan, sa kusina, sa buong bahay, wala. Gimbal na gimbal siya nang makita ang isang bintana na bahagyang nakabukas, kahit hating gabi pa lang ay isinara na ito. Napaupo siya sa sahig, nanginginig, paulit-ulit na sinisigaw ang pangalan ng anak. Dumating si Alejandro, galing sa labas matapos bumili ng kandila kay Lola Pilar. Maria! Anong nangyari? Wala si Nino, dinala nila ang anak natin. Naghanap agad si Alejandro ng mga bakas. Sa labas ng bahay, may nakita siyang mga marka ng paa, hindi pangkaraniwan. Malalaki ang bakas, pero may mga kuko, at parang hindi ganap na tao. May amoy rin na tila nasusunog na buhok at dugo, isang amoy na hindi maipaliwanag. Binalikan niya ang aklat ng mga lumang kwento at nakita ang eksaktong simbolo ng bakas, tatak ng matandang aswang ng gabi. Isa itong matandang nilalang na bihasa sa pagkuha ng mga sanggol sa kalaliman ng gabi upang ialay sa puso ng kagubatan. Kailangang mahanap nila si Nino bago sumapit ang 3 gabi. Sa mga sinaunang kwento, ang mga sanggol na kinukuha ay ginagawang alay sa isang ritual kung saan pinipilit kunin ang kanilang liwanag upang lumakas ang mga aswang. Sa gitna ng kaguluhan, isang himala ang nangyari, ang mga tao ng baryo, kahit natatakot, ay nagsimulang kumilos. Si Kapitan, na dati tahimik sa mga kwento ng aswang, ay naglabas ng lihim na kasunduan, may nakatago palang mga sandata at anting-anting mula pa sa panahon ni Damaso, itinatago para lamang sa oras ng pangangailangan. Ang mga matatanda ng baryo, pinangunahan ni Lola Pilar, ay nagtipon sa gitna ng plaza. Ito na ang huling pagkakataon, sabi niya, kung hahayaan nating kunin ang sanggol, susunod ay tayo na. Kailangang tapusin ang sumpa. Gamit ang mga sinaunang orasyon, asin, langis ng nyog, espada ng kawayan, at panalangin, nagbuo sila ng maliit na grupo upang pasukin ang gubat, ang kuta ng mga aswang. Habang papalalim sila sa gubat, naramdaman nila ang pagbabago ng hangin, lumamig ito, dumilim, at ang mga ibon ay biglang nawala. Ang paligid ay tila humihinga, parang may matang nakamasid sa bawat kilos nila.
Naglakad sila ng halos 2 oras hanggang marating nila ang isang bilog na lugar na puno ng tuyong puno, nasa gitna ng kagubatan. Sa gitna nito ay may altar na yari sa buto, kahoy, at balat. Naroon si Nino, nakapikit, may gintong sinag sa katawan, tila pinapalibutan ng panibagong enerhiya. 4 na nilalang ang nasa paligid, hindi na tao ang anyo, kundi halos malademonyo, mahahaba ang kuko, may pakpak, at makakapal ang balat. Dahan-dahan lumapit si Alejandro, habang ang mga albularyo at matatanda ay nagdasal ng orasyon. Ngunit bago pa man niya maabot si Nino, lumitaw ang pinuno ng mga aswang. Isang matangkad na nilalang ang bumaba mula sa sanga ng punong baliktad ang pagkakahawak, na tila ahas sa katawan, ngunit may mukha ng tao. Ang kanyang mga mata ay itim at kumikislap sa gabi. Siya si Silab, ang pinuno ng mga aswang ng baryo, at tagapagdala ng kadiliman. Napakalakas ng sanggol na ito, bulong ni Silab. Siya ang magwawasak sa ating lahi. Pero kung ngayon pa lang, maililipat namin sa kanya ang kadiliman, siya ang magiging pinuno ng bagong henerasyon ng aswang. Nagsimulang tumunog ang mga kampana ng orasyon mula sa mga matatanda. Ang mga aswang ay napaatras, pero si Silab ay hindi natitinag. Lumapit siya kay Alejandro, at sa isang iglap binato niya ito palayo. Duguan, sugatan, ngunit hindi nawalan ng loob si Alejandro. Si Maria, kahit nanginginig, ay lumapit sa altar. Hawak ang larawan ng mahal na birhen, at ang anting-anting ni Lola Pilar, dumapa siya sa lupa at nagdasal, hindi lang dasal ng takot, kundi dasal ng matinding pagmamahal sa anak. Sa kanyang sigaw at panalangin, nagliwanag ang altar. Ang sinag ng katawan ni Nino ay lumawak, lumakas, at tila sumabog ng liwanag. Isa-isang nagliyab ang mga aswang. Ang sigaw ni Silab ay malalim, nagdangalit. Ngunit hindi siya nakaligtas, unti-unti siyang tinupok ng sariling kadiliman. Nang humupa ang liwanag, nakita nilang muli si Nino, ligtas, gising, at nakatingin sa langit. Si Alejandro ay ginamot ng mga albularyo, si Maria ay lumapit at muling niyakap ang anak. Isang tagumpay ngunit alam nilang may kapalit ito. Sabi ni Lola Pilar, nabuhay ang propesya. Ngunit hindi pa tapos. Ang liwanag ay nanalo ngayon, pero ang dilim ay laging may paraan para bumalik. Matapos ang gabing iyon sa altar ng kagubatan, muling bumalik sa baryo ang katahimikan, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Tahimik, pero hindi kampante. Ang mga tao ay nabuhay sa takot ng matagal, at ngayon, kahit nawala si Silab at ang ilan sa mga pinunong aswang, alam nilang hindi pa tapos ang kwento. Si Nino, matapos ang nangyari, ay naging tahimik. Minsan, nakatitig lang siya sa isang direksyon na parang may nakikita tayong hindi makita. Napansin din nina Alejandro at Maria na kapag umiiyak siya, may biglang pagbugso ng hangin, at kapag siya'y masaya, tila may sinag ng liwanag na bumabalot sa paligid. Lumapit sila kay Mang Igme, ang matandang albularyo. Tiningnan niya ang bata at sumimangot. Malapit nang lumabas ang tunay niyang lakas at kasabay nito, muling babalik ang dilim. 1 buwan ang lumipas. Akala ng lahat ay tapos na. Ngunit isang gabi, isang alagang aso sa baryo ang bigla na lamang nagwala at pagkatapos ay namatay ng walang sugat. Kasunod nito, may isang baka ang natagpuang patay, tuyong-tuyo ang dugo. Sa kasunod-sunod, manok, pusa, at pati na isang batang lalaki na tila natuklaw ng nilalang. Muli na namang nanlamig ang buong baryo. Ang mga matatanday nagtipon-tipon sa bahay ni Kapitan, upang pag-usapan ang panibagong banta. Ayon kay Lola Pilar, ang mga naiwang anino ni Silab ay naghahanap ng bagong pinuno. Kung hindi natin mababantayan ang baryo, may susunod na kaguluhan.
Habang lumalaki si Nino, mas nagiging malinaw na hindi siya isang ordinaryong bata. May mga oras na ang kanyang balat ay nagliliwanag sa dilim. Minsan, maririnig siya na bumubulong ng mga salitang hindi niya pa dapat alam. Si Maria ay unti-unting natutong magdasal ng orasyon, kasama ang ilang matatanda, at si Alejandro ay sumama sa pangangalaga ng baryo tuwing gabi. Ngunit alam nilang hindi sapat ang mga simpleng pag-ingat. Kailangan nilang pumili, itatago si Nino sa labas ng baryo, o haharapin ang tadhana bilang tagapagbantay ng liwanag. Hindi natin siya maaaring itago habang buhay, sabi ni Alejandro. Ang dilim ay hindi napipigilan sa pagtakbo, tanging sa harap-harapang laban. Sa tulong ng mga pinuno ng baryo at gabay ng ilang espiritual na tagapagbantay, nagtatag sila ng isang lihim na samahan, mga bantay ng liwanag. Layunin nitong bantayan ang baryo, turuan si Nino, at maghanda sa muling pagbangon ng mga anino. Tinuruan si Nino ng mga sinaunang aralin, hindi lang ng dasal, kundi ng disiplina, pagmamahal, at kontrol sa sarili. Hindi siya pinalaki bilang isang espesyal, kundi bilang tagapagtanggol na may tungkulin, hindi kapangyarihan lamang. Isang gabi, habang siya'y naglalaro sa may gilid ng kagubatan, biglang tumigil ang mga kuliglig. Tumingala siya sa ulap, at doon niya nakita ang isang itim na ibon na may 2 ulo, lumilipad sa bilis ng kidlat. Mula sa ibong iyon ay nahulog ang isang mensahe. Siya ay darating. Pinatawag agad si Mang Igme at ang mga matatanda. Tiningnan nila ang mensahe at natukoy na ito ay orasyon ng pagbabalik, isang ritual na inihahanda upang ipanganak muli ang pinuno ng kadiliman, gamit ang katawan ng isang nilalang na may liwanag. Lalong tumibay ang kanilang paniniwala, si Nino ang sentro ng laban. Simula noon, sinimulan nilang bantayan hindi lang ang gubat, kundi pati ang mga tao sa loob ng baryo. Muling nadiskubre na may ilan sa kanila ang lihim pa ring tapat kay Silab, mga tagapagmana ng anino, na naghahanda ng ritual sa ilalim ng buwan. Pinasok ng mga bantay ng liwanag ang isa sa mga lihim na lugar sa ilalim ng abandonadong simbahan, at natuklasang doon ginagawa ang paghahanda sa bagong alay. Sa sagradong bato, nakita nila ang mga larawan ni Nino, may mga kandila, at mga dugong hayop na inialay sa kanyang pangalan. Wala na silang oras. Sa gabi ng 10 buwan matapos madakip si Nino, naganap ang malaking laban. Sa gitna ng plaza, sa harap ng mga tao, lumitaw ang nilalang na may puting mata, mahahabang kuko, at boses na tila buitre. Muling babalik ang gabi at ang sanggol ang magiging sisidlan. Ngunit humarap si Nino, hindi na sanggol kundi isang batang may tapang sa puso. Hawak ang anting-anting ng kanyang lola, sinimulan niyang bigkasin ang orasyon. Sa bawat salita, lumiwanag ang paligid. Ang mga anino ay nagsimulang masunog. Ang nilalang ay sinubukang pumasok sa kanyang isipan, pero si Nino ay nagdasal ng huling salita, sa liwanag ako isisilang, at sa liwanag ko kayo wawasakin. At doon, isang bugso ng liwanag ang bumalot sa buong baryo. Ang mga anino ay nawala. Ang nilalang ay bumulong, hindi ito ang wakas, matapos ang laban, muling bumalik ang tahimik na buhay sa baryo. Ngunit hindi na tulad ng dati. May bagong pag-asa, ngunit may kasamang bantay. Si Nino ay hindi na lang anak ni Maria at Alejandro, siya na ang naging tagapangalaga ng buong baryo. At habang siya'y lumalaki, alam nilang darating ang panahon ng huling laban. Ngunit para sa ngayon may kapayapaan. Tahimik na baryo, maingay ang langit, lumipas ang mga taon matapos ang huling laban. Si Nino ay 8 taong gulang na, mas matangkad sa kanyang edad, may mga mata na tila mas maraming nalalaman kaysa dapat. Tahimik siyang bata, ngunit sa kanyang presensya, ang mga hayop ay nanahimik,
ang mga ilaw ay hindi namamatay, at ang mga matatanda ay napapadasal ng kusa. Sa tuwing siya'y maglalakad sa plaza, bumabagal ang oras, parang ang mundo ay lumalapit sa kanya. Hindi na siya simpleng bata, isa na siyang nilalang na nasa gitna ng dalawang mundo. Isang gabi habang nakaupo siya sa ilalim ng puno ng santol, may dumating sa kanyang panaginip isang babaeng may pulang belo, may boses na parang awit ng hangin. Sa 12 buwan ng kanyang 9 na taon, muling bubukas ang pinto. Sa huling gabing maliwanag ang buwan, ang liwanag ay susubukin ng sarili niyang anino. Pagising niya, may dugo ang kanyang ilong. Agad dinala ni Maria si Nino kay Lola Pilar. Pinatawag ang buong lupon ng mga bantay ng liwanag. Ipinaliwanag ni Nino ang kanyang panaginip at lumuha si Mang Igme. Dumating na ang bahagi ng propesya na matagal na naming iniiwasan, matagal nang sinasabi sa mga sinaunang aklat na darating ang isang nilalang na may dalang kapangyarihang kayang durugin o buin ang hangganan ng liwanag at dilim. Ngunit, naroon ang panganib, ang pinakamalaking kalaban ay hindi mula sa labas kundi mula sa loob ng tagapagligtas. Ang kanyang anino, ang bahagi niyang may takot, galit, at pangarap ng kapangyarihan, ay unti-unting nabubuhay. Isang gabi, habang nag-iisa sa silid, may narinig si Nino na boses, "Hindi mo sila kailangan. Ang tunay mong lakas ay nasa akin. Hindi mo kailangang matakot." At doon niya unang nakita ang kanyang anino, isang Nino rin, ngunit may itim na mata, dugo ang kamay, at ngiti ng isang nilalang na walang habag. Sa salamin, nagkatinginan silang dalawa. Simula noon, unti-unting nagbago si Nino. Naging mailap siya, hindi na kumakain ng marami, at minsan, nahuhuli siyang nagsasalita ng mag-isa. Napansin ni Maria ang pagbabago. Ipinatawag niyang muli ang mga tagapangalaga, ngunit maging sila ay hindi makalapit kay Nino. Ang kanyang enerhiya bumabaliktad, sabi ni Mang Igme. Tila may pinto ang binubuksan sa loob niya na hindi natin kayang isara. Dumating ang araw ng kabuwang buwan. Ang baryo ay nabalot sa dilim, kahit tanghali ay tila dapit hapon. Walang ibon, walang huni ng kuliglig, at ang mga kandila ay namamatay sa hangin. Sa gitna ng plaza, lumitaw si Nino, naglalakad mag-isa. Ang kanyang katawan ay may sinag na puti, ngunit ang kanyang anino sa lupa ay gumagalaw ng mag-isa. Tumingala siya sa buwan at muling lumitaw ang nilalang sa kanyang panaginip, ang babaeng may pulang belo. Panahon na, sabi nito. Ang dilim ay hindi lamang kalaban, ito ay bahagi mo. At sa isang iglap, nahati si Nino sa dalawa. Isang Nino na may purong liwanag, at isang Nino na may itim na apoy sa mata. Hindi ito labang pisikal. Sa harap ng mga tao ng baryo, naganap ang laban sa kaluluwa, isang Nino na may kabaitan, at isang Nino na may pagnanasa sa kapangyarihan at galit sa mundo. Ang dilim na Nino ay nagsalita, "Bakit ako pinigilan? Ako ang tunay na tagapagligtas. Sa pamamagitan ko, wala nang matatakot dahil lahat ay lalangway sa takot." Ngunit ang batang Nino ay tahimik. Sa kanyang mga mata may luha. At sa huling saglit, hindi siya lumaban. Lumapit siya sa kanyang anino, niyakap ito, at bumulong, "Hindi kita itinatakwil. Isa ka sa akin. Ngunit pipiliin ko pa rin ang liwanag." Sa isang pagsabog ng liwanag at itim na apoy, nagsanib muli ang dalawa. Pagkatapos ng labang iyon, nagising si Nino sa kandungan ni Maria. Nasa paligid nila ang buong baryo, umiiyak, nagdarasal. Lahat ay tila huminga muli. "Hindi ko pa tapos ang misyon ko," bulong ni Nino. "Ngunit alam ko na ang aking landas." Si Alejandro ay yumakap sa mag-ina, si Lola Pilar ay nag-antanda ng krus, at si Mang Igme ay nagsabing, "Sa wakas,
ang liwanag ay natutong tanggapin ang dilim, hindi upang payagan ito, kundi upang kontrolin ito. Sa isang lumang piraso ng papel na natagpuan sa ilalim ng altar kinabukasan, may nakasulat, ang pinakamalakas na nilalang ay hindi ang walang kadiliman, kundi ang may kakayahang tanggapin ito, at piliin pa rin ang liwanag. 2 taon ang lumipas mula nang harapin ni Nino ang kanyang anino. Sa mata ng karamihan, nagbalik na ang katahimikan sa baryo. Ang mga tao ay bumalik sa kanilang mga buhay, pagsasaka, pangingisda, at dasal sa gabi. Ngunit sa likod ng katahimikan ay isang bulong na unti-unting lumalakas, parang hangin na may dalang lihim, may paparating si Nino, ngayong 11 taong gulang, ay hindi na simpleng bata. Siya ay parang 20 taong gulang sa isip, tahimik, mapagmasid, at palaging gising tuwing hating gabi. Sa kanyang panaginip, muling bumalik ang babae sa pulang belo. Naipasa mo na ang unang pagsubok, sabi nito, ngunit may isa pa, ang huling pinto, ang pinto ng wakas o panibagong simula. Isang araw, habang ang mga bata ay naglalaro sa ilog, biglang nagdilim ang langit. May narinig silang malalalim na tinig, halos hindi tao, bumubulong ng matandang wika. Ang tubig sa ilog ay naging kulay abo, at mula sa ilalim nito ay umahon ang isang nilalang, hindi ganap na hayop, hindi rin ganap na tao. Ito ang una sa 7 tagapagbukas, mga nilalang mula sa ilalim ng lupa na may kakayahang sirain ang harang sa pagitan ng mundo ng liwanag at kadiliman. Sunod-sunod na inatake ang baryo, ang mga hayop ay namatay, ang mga sanggol ay nagkasakit, at ang mga matatanda ay unti-unting nawalan ng alaala. Dumating ang takot muli. Si Nino ay pinatawag ng buong lupon. Sa gitna ng simbahan, binalik ni Mang Igme ang huling bahagi ng lumang aklat. Sa oras ng huling ulan, ang tagapagbantay ay pipili, manatili bilang tagapagligtas, o isakripisyo ang liwanag upang tuluyang isara ang pinto. Kasama ang 7 matatanda, si Nino ay pumasok sa ilalim ng baryo, sa tinatawag nilang bunganga ng diwa, isang kuweba sa ilalim ng lupa na pinaniniwala ang daanan ng enerhiya ng mundo. Doon, isang pulang apoy ang nakasindi, walang init, ngunit may bigat sa dibdib. Sa gitna ng apoy ay ang huling pinto. Ayon sa propesya, ang sinumang magbukas dito ay magkakaroon ng kapangyarihang ipagsara ang lagusan ng dilim, ngunit kapalit nito ay ang kanyang sariling liwanag. Ibig sabihin, kung pipiliin ito ni Nino, mawawala ang kanyang kapangyarihan. Babalik siya sa pagiging normal o baka hindi na siya mabuhay. Habang nag-iisip si Nino, nagsimula na ang huling alon ng kadiliman. Lumitaw ang lahat ng 7 tagapagbukas sa baryo, may isa na parang halimaw na ahas, isa na mukhang batik-batik na babae na may mahahabang kuko, at isa pang parang aninong may kasamang sigaw ng mga kaluluwang nawawala. Ang mga bantay ng liwanag ay lumaban, ngunit unti-unti silang natalo. Isang huling sulyap ni Alejandro sa kanyang anak habang siya'y pinoprotektahan ng isang talisman. Anak, ikaw na lang ang pag-asa, nakatayo sa harap ng huling pinto, lumuhod si Nino. Lumingon siya sa likod, sa baryo, sa kanyang mga magulang, sa mga batang umaasa sa kanya, at sa kanyang mga guro't tagapagtanggol. Kung ito ang kabayaran, sabi niya, tatanggapin ko. Pero isang bagay ang dapat ninyong malaman, humarap siya sa mga nilalang sa likod ng apoy. At sa huling sandali, binuksan niya ang pinto, at ang apoy ay sumiklab, bumalot sa kanya, at sa buong kuweba. Umalingaw ang tunog ng isang matandang dasal, at unti-unting nagsara ang mga bitak sa lupa, ang ilog ay bumalik sa dating linaw, at ang mga nilalang ay isa-isang naglaho sa hangin. Isang linggo ang lumipas bago natagpuan si Nino sa paanan ng simbahan. Payapa ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mata ay wala ng liwanag. Siya'y buhay, ngunit wala ng kapangyarihan.
Lumapit si Maria at niyakap siya. Anak? Napangiti si Nino. Tapos na, inay. Ligtas na kayo. Hindi siya muling nagpakita ng liwanag, ngunit nanatili siyang gabay, ngayon bilang guro, bilang bata, at bilang paalala ng isang panahon kung kailan ang isang sanggol ay naging tagapagsalba ng buong baryo. Epilogo. Sa gitna ng baryo, nagtayo sila ng isang bato kung saan nakasulat, ang liwanag ay hindi lamang kapangyarihan, ito ay pagpili. At pinili niyang iligtas tayo, kahit hindi na siya ang liwanag.